meron po lamang din tayong isa pang importanteng issue na ngayon pa lang po dapat nga siguro masimulan na ang diskusyon na sa ganun po masiguro natin na hindi na naman sila magmamadali. Na hindi na naman sila, kumbaga, maging impulsive ba? Yung dahil sa mga pangyayaring ito. Ngayon, ito, kahapon lang ay talaga namang iisipin mo. Ano ba ito nangyayaring ito? Ang dami po ngayong mga kung sino-sino na ginagamit ang social media para manggulo. Doon nga po sa Silangan High School sa Quezon City kahapon, I just hope and pray na wala na kuryente ho dito na nag-flash report kaagad nito, ha? Opo, sana nga ho naman ganun. Kasi meron din daw pong mga agad nagpo-post na may gantong gulo kaya yung mga magulang nagpapanik. May mga bata din po na hinimatay. May report daw po na nadala sa klinik kasi nga po nahirapang huminga. Maliban po naman diyan, meron din pong report doon po naman sa isang paaralan sa Cebu. Ganon din po, nagkaroon daw po ng shooting threat. Doon naman po sa GMA Cavite, nagkaroon din po naman daw ng actual na paka-recover ng improvised na barel ng isa pong batang estudyante. Alright? At meron pa rin po dito sa Zamboanga City, meron din. Sunod-sunod na po ito. So mamaya po, maganda rin pag-usapan itong sinasabi nila na pag-aamyenda po sa ating Juvenile Justice and Welfare Act. Makialam ka dito, ha? Makialam po tayo dito sa isyong ito. Huwag lang ho natin pakialaman po itong mga patron ninyo o mga dinodiyos ninyo o sinasamba ninyo na handa ho kayo magpasagasa sa tren. Okay, nasa linya ngayon. Sandali muna. Ito po, naguguluhan ako sa inyo ito, live report po muna tayo mga kapatid. Ang kasamahan po natin na si Brian Castillo ay nandyan po ngayon sa Taytay Rizal. Ukol po daw dito sa banta ng pamamaril at pagpapasabog daw sa isang eskwelahan dyan sa Cainta Rizal. Alamin po natin ang iba pang detalye. Brian, anong update dyan? DJ Chacha, Manong Ted, nabulabog ang dapat sana'y karaniwang araw lang ng mga guro at estudyante sa Francisco P. Felix Memorial National High School sa Cainta Rizal. Yan ay matapos makatanggap ng isang message sa Facebook page ng eskwelahan kahapon na direktang nagbabanta na may mangyayaring pamamaril at pagpapasabog dito. Nagmula sa isang dummy account ang message kung saan minura pa nito ang mga teacher ng grade 10 at grade 8 na malakas daw mamahiya sa klase. Pinagbantaan pa silang ito na raw ang kanilang huling pagtuturo. Naalarma ang mga guro at kawani ng paaralan kaya nagpasapolo agad sila sa mga pulis. Agad namang nagsagawa ng inspeksyon sa eskwelahan ng pulis na katuwang ang Rizal Provincial Explosives at KNN Unit. Pero wala silang nakitang pampasabog o anumang kapanipaniwalang banta sa lugar. Batay sa inisyal na investigasyon ng Cainta Police, gumamit pa ng 3 magkakaibang accounts sa Facebook ang suspect para ipakalat ang pagbabanta. Nagsimula ng mag-backtracking ang Anti-Cybercrime Unit ng Rizal Police upang matukoy ang individual o grupo na nasa likod nito. Pinala ng pulis na hindi malabong nanggaling lang din sa isa sa mga estudyante ng eskwelahan ang pananakot. Sabi naman ng pamunuan ng paaralan ay nagtatagda sila ng mga hakbang para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro, staff at mga bisita ng eskwelahan. Wala rin daw kumpirmado at malinaw na bantahan sa kanilang paaralan. Sa ngayon, back to normal na ang sitwasyon sa Francisco P. Felix Memorial National High School pero mas nagigpit na ng seguridad. Bukod sa isa-isang inspeksyon ng lahat ng bag sa entrance gamit ang handheld metal detector, ay may mga nakapost na rin pulis sa labas ng eskwelahan. Yan muna ang latest. Manong Ted, DJ Chacha. Salamat na marami sa iyo, Brian, sa iyong balitang yan at sana nga matigil na yan. True FM Live Report. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.